Alright mga kapatid, ang ating panonoorin galing sa Pinas Outsider, makapanindig balahibong balita, Attorney Panelo sinagot ang ICC. Attorney Miguel Dia bistado ang ICC judge. Alam naman natin yung mga taga-ICC na yan, mga bias ho talaga yan. Para sa akin ho, sarili kong pananaw, mga kupal yung mga yan, mga isa lang ho ang tinitignan nila at hindi po sila talaga open, no? Sila'y, ewan ko, baka nabayaran din. Halata naman eh. Sana noon pa to tapos eh, bakit ang tagal? No, sana po karmahin yung mga yan. Sana yung mga bituka din nila ay magkaroon ng butas at pahirapan sila ng Diyos. Ano? Yun lang ang aking panalangin dyan kasi mga gago talaga yung mga kupal, mga siraulo para sa akin ha. Dahil kalapastangan na po yung ginagawa nila. Matatalino yung mga yan eh. Imposible naman mga walang pinag-aralan yung mga yan, pero bakit ganyan sila? No, di ba? Tara, panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Pinas Outsider. Ito na. About this. Wala kang, as of now, prosecution pa lang nagrepresent. Opo, We opo. cannot make any comments till we have heard the side of the defense. Pero ano masasabi po ninyo with the Well, initial... personally, I see it as a political something, political matter. Walang parang baliwala ebidensya dito eh. Walang chat tricks eh. Attorney, what made you say so? Can you give us further insights on saan po nanggagaling, where that point of view is stemming from? Well, puro storya lahat na hindi natin alam ano oras, sino, kailan, no? Walang sufficient definiteness kung sino ang probably hindi natin alam ang procedure dito sa ICC. Iba ang sistema nila. But as lawyers, as Filipino lawyers, we expect something different. Bigyan nyo kami ng nakikita namin, masasagot namin ng tama. Attorney Major Dea, could you tell us more about yung sa meeting yung kagabi with Kaufman? I mean, how was it? Ano lang yung socials lang yan. Okay. Hindi po na pag-usapan yung strategy or how the defense would Alam mo, approach? it's trabaho nila yun. We do not want to intervene with what they're going to do. Of course, kanila lahat yan. We're just here to observe. And we were hoping that we could get a glimpse of our beloved president. But unfortunately, hindi siya pwede, hindi pwede. So that's where we are right now. Pero Attorney Kaufman mentioned that every hearing daw, you see each other and then you brainstorm, you deliberate. Dahil parang kinukuha rin ata ni Attorney Every Kaufman. hearing, I mean, at the end of the hearing ata nito, sir, the confirmation hearing charges. the first time we met with him was last night. And the other day when we had a short talk during the lunch break, we didn't talk anything about starting of the hearing. As you mentioned, kahit this is political, so kahit anong ebidensya. What do you mean by that? So, Hindi, personal na ano ko yun. Alright. Personal observation ko yun. Oo. Bigyan niyo kami ng laman para makita namin ano itong pinagsasabi. Kasi, umpisa sa tatlong patay, 4, naging 47, naging 5,000, naging 17,000. Where are we? Hindi accurate. And they're saying it's a crime against humanity. Have you watched yung mga criminal cases yung araw during the times of war? Ano yung crime against humanity? Hundreds of thousands being killed. Here, we're doing something. It's a national policy. Anong pakialam ng ibang nations dito na itong gusto namin gawin para tumahimik naman yung bansa namin. Pagod na kami. Pagod na siya. He saw it as a last alternative. Baka ito ang pag-asa ng linisin natin ang sarili natin. And we were on the right track. Unfortunately, our president had only 2 to 3 years to govern. No? Nabutan tayo ng COVID. 2 taon nang nawala sa kanya. Pero sa 2 taon na yon, ano nakita ninyo? Hindi niya tayo pinabayaan, syempre. Sagutin nyo nga ako. Marami, sir. Maraming nabago, sir. Ano naramdaman nyo? Sino best friend ng presidente? Kayo, ang taong bayan.
No? Wala siyang iniisip. Hanggang ikukulong na lang siya, kayo pa rin na nasa isip niya. Masasabi ko Tama lang kasi po. ako huli kasama niya bago kami nagkahiwalay. So, ES, would you say na walang katotohanan yung common plan, yung parang sinasabi po, in-establish po ng prosecution during the confirmation hearing? Alam mo, ito nga, natutulog na lang kasi tulog na tulog. Nag-aabang na something substantial o matapos na ito. Wala kami nakikita Substantial. Filipino lawyers. Hindi lang procedure. Sir, ano pong comment niyo dun sa photo gallery na ano daw, high value target, kill list? Yung photo ko. Yung pinakita ni PRRD na may mga mukha na Yung high drug value, list daw. drug list, high value Well, target. meron siyang national policy. Ito ang mga taong binigay sa akin na involved sa mga drug trafficking. Bigay ito ng mga polis ko, hindi sa akin to. Part of the system yan. Meron tayong war against criminality, war against drugs. So, buti nga sinasabi, ito yung mga taong may mga kasalanan. No? Sir, any comment po sa paggamit po ng prosecution ng sariling words po ng former president about his policy? Tinatapos ba nila yung words ng dating presidente? Patayin natin, pero tinatapos, you go. Do not go beyond the law. Otherwise, you're worse than criminality. Basahin nyo lahat yung mga pinagsasabi. Alam nyo, napansin ko, tuwing lumalabas ang boses ng presidente, nabubuhayan ng Pilipino. Miski na boses dyan ng nakaraan. Do you think, sir, that the parts of the speeches were taken out of context sa Obviously. Kasi they're not picking. Sinusuppress nila yung anong nasa loob eh. At saka yung mga, bakit yung nagsosona siya? Ito ang aking war against drugs. What was the most applauded part of the speech? His policies against criminality, against drugs. And yet, he's being crucified now. Atala Delbra, how would you ang sabi respond po kung ng Malacanang, sa prosecution, Claire ay, Castro sorry. na sinasabi niya, hindi dapat na gamitin yung arguments na pagpapadala dito kay PRRD sa The Hague because matagal na daw po na isampa yung mga kaso laban sa kanya. Alam mo, hindi ako makasagot kay Claire Castro kasi minsan parang naniniwala siya sa sinasabi niya eh. Claire Castro. Wala, para sa akin isang mababang uring, hindi mo nga matatawag na attorney. Para sa akin lang 'yun, oh. Sorry, Ma'am Claire, pero isa kang low breed, ano ba 'to? Basta mas mababa pa sa pinaka hindi. Basta kung low budget ka sa pagiging attorney, kahit kunin mo siya talo ka. Basta wala, para sa akin yung ganyang mag-isip, no? Sa akin lang pananaw, no? Sa tingin ko alam niya sa sarili niyang nagsisinungaling siya, pero trabaho niya 'yon. Kailangan niyang gawin 'yon. Dapat nga mag-resign na siya eh. Kasi para sa akin, mas importante yung pagkatao mo kaysa dun sa sinusweldo mo. Kung kaya mabubuhay ka naman, marami ka naman ng ipon eh. Tumigil ka nakakapagtanggol sa Pangulo. Alam mo nang walang laman yung Pangulo eh. Tanggol ka pa ng tanggol. Yan ang tingin ko kay Claire Castro, na pinsan ni Franz Castro. Bilang as it may, it still stands in court that the defense will have to debunk or chip away from the arguments of the prosecution and the victim's counsel, even if you're frustrated by them. Attorney Salas recommended questioning the jurisdiction, but apart from that strategy, what else would you recommend to the defense counsel on how they could further debunk so that the charges will not be confirmed? There is nothing to debunk. They have not proven their charges against the accused. So what is there to debunk? You feel that that would be enough defense to actually stop the chamber from confirming the charges against the former president? The accused is presumed innocent and they're proven guilty. The prosecution has the burden to prove its case. So kayo, sir, you came here just to observe and hopefully to see the former president, not necessarily to corroborate with the defense team here of the president.
walang gano'n, sir. Walang kayo mga inputs. Meron Sa din. ngayon, nag-observe ito. Okay. Sir, do you feel that there is a need for some of the Filipino lawyers to be accredited by the ICC so that you can participate in the floor as well? Meron din ang mangyayari doon. Mag-a-apply din yung accreditation. Around when, sir? Do you have a specific timeline or at least a target kung kailan kayo Siguro pag nagkausap pa kami ng kabila. Attorney Delgra, kampante sila, lawyers of the victims, the prosecutors, na ito magtutuloy-tuloy sa confirmation of charges. Well, that was what Mako-confirm. they said, especially up to the end of the second day, which was actually their day, which is to present the prosecution side of the argument, asking the confirmation of charges so the trial will proceed against the former president. So let's hear it tomorrow on what the defense will say in order to debunk, as what Attorney Sal have said, the prosecution's version, and hopefully convince the court that the charges are not sufficient to proceed to trial and therefore should be denied. And if that happens, and we pray that it happens, even praying against hope that it happens, that that will be the cases will be dismissed and our Tatay Digong will be brought home alive and well. So meron ba kayo mga inaasahan na sasabihin or representa ng prosecution, rather, ng defense bukas? Is there time tomorrow sa third hearing? Well, I would expect, no, without getting into the details because hindi nga namin pinag-usapan yan Opo. with the defense team, na the Attorney Kaufman will raise a very strong defense against confirming the charges against the former president. Naalala ko lang ang kulit nung ebidensyang ipinasa dun sa ICC. Na yung ICC naman, hindi ko alam bakit hindi pa nila masabing, hindi naman yan sapat na ebidensya eh. Sabi ko nga kanina, dapat ICC ka na, International Criminal Court ka na, dapat ano ka dyan eh, matalino ka dyan eh, matalino ka dyan. Una sa lahat, yung video na CCTV na sinasabi nila na iniimbestigahan daw ni Tatay Digong yon, tapos yung magnanakaw daw, tinumba daw ni Tatay Digong. Kung di ako nagkakamali, ano? Pero yung CCTV pala na yon, hindi naman pala totoong ganun ang nangyari. So, wala lang. Basta magpasa lang sila sa ICC, yun na yung ebidensya nila. Ngayon, kayo naman mga ICC, kung alam nyo namang matabang yung ebidensya, ba't pinatatagal nyo pa si Tatay Digong dyan? Na paghahalataan kayong mga walang kwenta din. Yeah? Despite na sinabi niyo hindi substantial ang present ng prosecution. I agree with that. Kaya, Especially pagdating doon, well, himay natin ng konti. The prosecution obviously utilized, no? What we understand that there are about hundreds if not thousands of pieces of evidence that they have gone through and reviewed. We don't know what, we don't know where, what they are, but marami. And siguro, their strongest bet, they presented it yesterday. One of those was the video doon sa alleged shooting sa Agdao Public Market in Davao City. By the way, I'm from Davao City. I'm familiar with the place. Pagkatapos ng hearing yesterday, there was a quick review from the author of that video. No? The journalist who took that video. And everything, according to him, is not what the ICC prosecutor was trying to portray before the ICC judges. So, yun po. Yun pa lang, talo na sila doon. Pagdating naman doon sa mga representative of the victim, it's all rhetorics. It's all rhetorics. Walang not a single piece of substantial evidence because that is the basis of the ICC to determine whether there is substantial evidence to confirm the charges. Wala po. It's all a rhetorical narrative. So kung ganyan, ang pinaka-the best, pauwiin na si Tatay Digong. Pero para sa akin, wag na lang muna rito pala sa Pinas. Kasi pag inuwi dito yan, pag-iinitan yan ng mga taga-kabila. Kasi alam nila malakas ang presensya ng mga Duterte. Alam naman talaga nila na malakas ang Duterte. Kaya nga ginaganyan nila ang Duterte. Kasi pagka nanalo ang Duterte sa susunod na eleksyon,
wipe out lahat ng mga magnanakaw. Pati yung mga nagtatanggol sa mga magnanakaw. Sana lahat yan parusahan at panagutin po ni BP Sara. Ayaw na naming mabuhay pa sa mga kasinungalingan, mga panggagago ng gobyerno ngayon. Ayan, hintayin natin. Tag-init pa, di ba? March, April, May, June, July. Pagdating ng mga bandang June or July, sabi nga ni BBM, hindi na sumusunod sa schedule yung bagyo. Malapit na naman ang bagyo. Gigisingin na naman tayo ng mga kulog, kidlat at malalakas na ulan. Wala silang ginagawa, no? Hindi nila pinag-uusapan paghandaan yung susunod na tag-ulan. Ang ginagawa lang nila, pabagsakin ng Duterte, paulit-ulit ibinabalita ng mga hayop na mga bias media at yung ini-interview lang nila madalas yung mga taga-kabila. Pero yung panig po ng mga Duterte, ganito lagi ang sinasabi, sinusubukan pa naming kapanayamin ang kampo ng mga Duterte pero hindi pa sila sumasagot. Laging ganon. Kaya strategy nila bulok na. Kaya kayong mga matatalino, huwag kayong maniniwala sa mga taga-kabila dahil ito, kaya lang ho sila gumagana kasi nga po, bayad sila. Yon ang pinakatotoo doon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Suportahan natin ang Duterte para sa pagbabago ng ating bansa. Yung mga bayad, may araw din yung mga yan. Darating din yung time na babawiin lahat sa kanila yung mga pandarayang ginagawa nila. Ibig kong sabihin pandaraya, shortcut sila. Kung saan yung malakas, dun sila sumisip-sip para magkapera. Tayo dun lagi tayo sa tama, mga kapatid. Oh my God, we'll be back again.